この人キモい。やりなさそうな体つきよね。ちょっとMasipo. Ay, zubot. Kamusta mga idol? Welcome muli sa aking munting channel. Bago natin simulan, paki-like and share naman ng ating video. Maraming salamat. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Simulan na natin. Nagsimula ang anime sa isang binata na si Joshua. Nagtapat ito ng kanyang lihim na nararamdaman sa kanyang crush, subalit binasted lang siya nito dahil mukha daw siyang bakla. Matapos noon ay umalis na ito at naiwan na sawi ang ating bida. Labis na dinamdam ni Joshua ang sinabi sa kanya ng babae, kaya naisipan niyang magpalaki ng katawan upang magmukha itong tunay na lalaki. Habang naglalakad pa uwi, nakapulot siya ng isang papel sa daan at kinuha niya ito, at dito niya nakita na naghahanap ng construction worker ang isang gusali. Dahil doon ay muli siyang nabuhayan dahil sa pangarap niyang lumaki ang kanyang katawan. Kinabukasan nagtungo si Joshua sa nasabing gusali upang mag-apply bilang isang construction worker. Subalit sinabi sa kanya ng sekretarya na mukha talaga siyang bakla, kaya nais niya daw munang masubukan si Joshua kung talagang kakayanin niya ang trabaho. Gusto ipawasak ng mahilig na sekretarya ang kanyang makinis na pader sa ating bida bago niya ito tanggapin sa trabaho. Hindi makapaniwala si Joshua nang ipinakita ng babae ang kanyang malambot na pader na may butas sa gitna. Matapos noon ay tinignan ng mahilig na sekretarya ang malaking maso ng binata kung kaya daw ba nitong wasakin ang kanyang malapad na pader. Ipinasok na ni Joshua ang kanyang galit na maso sa pader ng mahilig na babae upang wasakin ito. Nagpatuloy lang ang binata sa kanyang pagsusulit habang gigil na gigil ito hanggang sa lumabas na ang kulay puting tubig nito. Dahil sa galing magwasak ng pader ni Joshua ay tinanggap na siya ng sekretarya at pwede na siyang magsimula sa kanyang trabaho. Bigla naman dumating ang katrabaho niya na si Mina. At nagulat ang ating bida dahil sa laki ng katawan nito. Nagpakilala din sa kanya ang isa pang chicks na si Akira, subalit natulala si Joshua nang makita niyang dumating ang kanilang masarap na boss na talaga naman. Ang sarap. Habang nasa break time, sinabi ni Mina kay Joshua na puntahan niya ang isang babae na nagrereklamo sa kanila dahil sa ingay na nagagawa ng kanilang construction at kausapin niya ito. Agad naman itong pinuntahan ng manyakol natin bida at hinanap niya ang bahay sa binigay na address sa kanya ni Mina. Habang hinahanap niya ang bahay, may isang babae ang lihim na kumukuha sa kanya ng larawan. Nang makita niya ang bahay, bumungad agad sa kanya ang masarap na chicks na si Fumiko at pinapasok niya ito sa kanyang bahay. Ipinaliwanag sa kanya ni Fumiko na gumagawa ito ng anime manga sa gabi at natutulog ito sa araw. Subalit hindi daw ito makatulog dahil sa ingay ng kanilang ginagawang daan sa harap mismo ng kanyang bahay. Gusto ng mahilig na dalaga na ibaon daw ni Joshua ang kanyang barena sa mamasa-masa niyang flooring para daw makatulog ito ng mahimbing. Habang abala sa pagwasak ng daan ang mga kasamahan ni Joshua, ang ating bida naman ay winawasak ang malapad na flooring ni Fumiko. Tuluyan na nga ipinasok ng manyakol na si Joshua ang kanyang barena sa masarap at malapad na flooring ni Fumiko upang makatulog ito ng mahimbing pag natapos sila. Makalipas ang ilan minuto na pagwawasak ay lumabas na ang mahiwagang gamot na pangpatulog na talaga naman. Ang sarap. Matapos noon ay nakangiting nakatulog ang mahilig na dalaga. Kinahapunan, nanlalambot na bumalik si Joshua sa kanyang trabaho at nagtungo agad ito sa banyo upang maligo. Pagpasok niya sa banyo ay nagulat ito nang makita niya ang maskuladong si Mina na naliligo din. Napahanga naman si Joshua nang makita niya ang dalawang malaking pakwa ni Mina dahil inakala niya na puro muscle lang ito. Tinanong ni Joshua si Mina kung anong ginagawa nito sa banyo ng mga lalaki, subalit sinabi ni Mina na ang banyong iyon ay pwede sa babae at lalaki. Galit na sinabi ni Mina sa binata na itayo nito ang kanyang ulo at huwag daw siyang mahiya sa kanya. Sinunod naman ito ng binata, subalit pati ang kanyang tarugo ay tumayo din. Napakamot ang manyak na si Mina at ginawa niyang candy ang malaking tarugo ni Joshua. Kahit na napakalaki ni Mina at mabigat ito, ibinuka pa rin niya ang kanyang tahong at pumatong ito sa payat natin bida. Bagamat hirap si Joshua dahil sa laki ng katawan ni Mina, ay nag-e-enjoy naman ang manyak na maskulado sa tarugo ng binata. Nang makaraos ang dalawa, payapa nang nakaligo ang manyakol na si Joshua habang nanlalambot. Paglabas niya sa banyo, nanlaki ang mga mata nito nang makita niya ang masarap na si Akira. Dahil nanlalambot pa si tarugo, sinama siya ni Akira sa isang nagmamasahing upuan upang ma-relax daw ito. Biglang nagulat ang manyakol nang sakmalin ni Akira ang kanyang nanlalambot na tarugo. Dahil doon ang dapat na pagre-relax ni Joshua ay nauwi na naman sa mainit na bakbakan. Matapos mailabas ni Akira ang dapat na ilabas, hiniling niya sa binata na wag niya daw ipagsasabi ang kanyang ginawa. Sa sumunod na araw, matapos ang matinding trabaho, inutusan siya ng isang matanda na kumuha daw ng sabon at brush at linisin daw nito ang banyo.
Agad naman nagtungo si Joshua sa bodega upang kumuha ng sabon at brush, subalit pagbukas niya sa pinto nakita niya ang isang babae habang nakatuwad. Tinanong siya ni Harumi kung ano ang hinahanap nito, sinabi naman ni Joshua na naghahanap siya ng sabon at brush. Habang naghahanap ang dalawa, biglang sumuot ang manyakol na si Joshua sa pagitan ng dalawang hita ni Harumi, dahilan upang masarapan ito. Dahil doon ay hindi na nakapagpigil ang manyakol na si Joshua at pati si Harumi ay binanatan na din. Habang naglilinis ng banyo, napansin ng manyakol ang isang pintuhan na mukhang salamin, kaya binuksan niya ito. Nanlaki ang mga mata nito nang makita niya ang kanilang masarap at batang-bata na boss. Namangha si Joshua dahil sa laki ng banyo ng kanyang boss, maya-maya ay sinuutan na ito ng kapote para sa safety first daw. Matapos noon ay sinabi ng mahilig na boss na ibaon na daw ni Joshua ang kanyang tarugo sa kanyang masikip na tahong. Habang inaararo siya ng binata, sinabi ng mahilig na boss na ito daw ang magandang exercise pagkatapos ng kanilang matinding trabaho. Maya-maya ay tuluyan ng lumabas ang puting likido ng binata na talaga naman ang sarap. Sa huling eksena ng anime, makikitang nakaupo ang manyakol sa mataas na bakal na kanilang ginagawa. Bigla naman siyang itinulak ni Mina at ang dalawa ay masayang nag-usap. Kung nabitin ka sa ating video, mag-subscribe at follow ka na sa aking channel para updated ka sa mga susunod ko pang masasarap na video na parating. Paki-like and share na rin ang ating video para dumami pa tayong mga sibakalero. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Hanggang sa muli. Paalam.